Another day, another vlog na naman po sa araw na ito. At dahil content creator ka at laging nagbibigay ng tips sa mga gustong kumita ng pera na kahit nasa bahay ka lang ay pwede kang magkaroon ng sarili mong business. Kaya sa araw na ito, isa na namang business ideas ang ibabahagi ko sa inyo. Ngayon ko lang to naisipan at gusto ko talagang i-try ang business na ito. Alam kong papatok talaga ito sa panahon ngayon. O ano mga mamis, ihanda nyo na yung pera ninyo dahil bibingwitin na yan ni madam. O siya, medyo napahaba na yung intro. Baka yung iba dyan ay naiinip na sa paghihintay kung ano ang i-business ko. Kaya eto na, for today's video ay gagawa lang naman po tayo ng lumpia Shanghai pang negosyo. Maraming iba't ibang version ang paggawa ng lumpia Shanghai. Merong lumpia Shanghai na pang commercial at meron ding lumpia Shanghai na hindi pang commercial. So ibig sabihin, yung lumpia Shanghai na pang tinda at lumpiang Shanghai na hindi pang tinda. So ang hindi pang tinda ay marami po talagang chorba-chorba. Kumbaga maraming isasahog. Kung ganyan po ang susundin natin, ay nako, malulugi na po tayo sa ingredients at hindi na po tayo kikita. Kaya doon na po tayo sa may kikitain. Kaya doon na lang tayo sa lumpia Shanghai na walang eme-eme. Kumbaga walang chorba-chorba. Basta ang importante ay makuha lang po natin yung tamang timpla. Ano lang naman ang pinaka-importante sa timpla? Asin lang, goods na. At dahil first time kong gumawa ng lumpia Shanghai na pang negosyo at ito din po ang version ko. Baka may idea din po kayo sa paggawa ng lumpia Shanghai. Baka naman, paki-comment naman po sa comment section para naman sa ganon ay magkaka-idea din po ako. At alam nyo ba, i-share ko lang sa inyo kung bakit ako nakakaisip na lumpia Shanghai ang i-business ko. Una kasi niyan ay namimili lang po ako ng uulamin para sa aking mga Junakids. At nang nakita ko ang lumpia wrapper ay nakakaisip kaagad ako na maglumpia Shanghai. Pwede po kasi to pang imbak sa ref, so makakatipid ka talaga dito. At hindi ka na rin problema pang araw-araw na ulam dahil meron ka nang nakaimbak na lumpia Shanghai sa ref. Ipiprito mo na lang siya ay goods na. May ulam ka na. Perfect talaga ito lalo na sa mga Junakids natin. Yung mga Junakids na hindi mahilig sa gulay ay nako, hindi problema yan. Maglumpia Shanghai ka na lang, mas sustansya pa. May karni na, may gulay pa. So ito nga pala yung ingredients ng aking lumpia Shanghai. So meron po akong Baguio beans, carrots, onion, garlic, at saka seasoning like magic sarap, oyster sauce, at saka black pepper. At syempre, itong ground pork. So ito po yung pangunahing sangkap sa ating lumpia Shanghai. And then ito na po yung ginagamit kong lumpia wrapper. So winner po ang brand at hindi po ito ordinaryong lumpia wrapper. So medyo may pagka-pricey po ang lumpia wrapper na ito. So pagkatapos pong mahiwa po ang ating mga gulay, so kailangan po natin hugasan bago po natin i-grind. So gagamitan lang po natin ng food processor para naman sa ganon ay mapabilis po natin na ma-mince po yung mga ingredients. Kailangan po kasing mahiwa po talaga yung ating mga ingredients para naman sa ganon ay makuha po natin yung perfect na lumpia Shanghai. Kaya malaking tulong po talaga sa atin ang food processor lalo na kung maglumpia ka or meatballs. Pwede nga pala ito sa karne, prutas at saka gulay. Kaya magiging partner mo talaga ito sa kusina. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa comment section baka gusto nyo mag-check out. So eto na, pinong-pino na po yung ating carrots at saka Baguio beans. So imi-mix na po natin yung ating ingredients. So eto na po yung aking ground pork. 350 grams lang po ang ating ground pork. And then yung carrot naman ay nagkakahalaga po yan ng 30 pesos. And then yung Baguio beans ay nagkakahalaga lang po yan ng 15 pesos. And then sa onion naman po ay nagkakahalaga po yan ng 16 pesos. And then sa garlic ay nagkakahalaga po yan ng 12 pesos. At naglagay din po ako ng panimpla. So naglagay lang po ako ng 1 tablespoon na magic sarap at 2 tablespoon na oyster sauce at 1 tablespoon po na black pepper. Nag-add din po ako ng 1 tablespoon na salt and then nag-add po ako ng 1 tablespoon po na sugar. Tapos kinumbine ko na po ang lahat ng ingredients. Kumbaga minimekos-mekos ko na po siya hanggang sa manunuot po talaga yung timpla sa ating lumpia Shanghai. At pagkatapos ay isi-set aside lang po natin yan ng 1 to 2 hours. So 1 hour pwede na. At dito na naman po tayo sa lumpia wrapper. Bale, ito yung ginagamit ko. Winner po ang brand. So hihimayin lang po natin siya para hindi po tayo mahirapan mamaya-maya pag magbabalot na po tayo sa ating lumpia Shanghai. Medyo pricey po ang lumpia wrapper na ito compare sa ordinary nga lumpia wrapper. Para sa akin, mas maganda gamitin ang ganitong klaseng wrapper. Lalo na kung maglumpia
Shanghai ka. Kaya ito yung mai-recommend ko kung gusto mong gumawa ng lumpia Shanghai. Na kahit mag-business ka pa ng lumpia Shanghai ay makikitain ka pa naman dito. So eto na, tapos na yung paghihintay ng 1 oras ay pwede na po natin babalutin yung ating lumpia Shanghai. Nilagay ko nga pala ito sa piping bag para mabilis na lang po ako makapaglagay ng mixture sa aking lumpia wrapper. Maganda po kasi ang ganitong paraan para mapabilis po yung ating trabaho. At magiging pantay din po yung pagkakalagay po ng ating lumpia mixture. So ngayon, pag-uusapan po natin yung puhunan kung magkano ba ang nagastos ko sa aking lumpia Shanghai. Gumastos lang naman ako sa halagang 260 pesos. So ilagay ko na lang sa screen ang buong detalye. Sa isang pack na lumpia wrapper ay nagkakahalaga po yan ng 50 pesos. And then yung laman ay 25 pieces. At dahil first time ko pang gumawa ng lumpia Shanghai pang negosyo at first time ko din gumamit ng lumpia wrapper na ganito ang klase, sa ganitong ingredients ay kinulang po talaga yung 1 pack na lumpia wrapper. Ang laman po kasi ng lumpia wrapper ay 25 pieces. So mas maganda 2 pack na lang yung bilhin mo, bali 50 pieces po lahat. Nilagay ko nga pala siya sa freezer pagkatapos pong ma-roll ang ating lumpia Shanghai. Maganda po kasing i-freeze po natin ang ating lumpia Shanghai para mag-hold at saka titigas yung texture. Gugupitin po kasi natin siya, bali hahatiin po natin siya sa 3. So akin na to, pwede ka nang magtinda ng lumpia Shanghai. Ang benta ko nga pala nito ay 50 pesos, tapos ang laman ay 10 piraso. Salamat naman kung umabot ka sa part na ito. Sana nagustuhan niyo po ang aking video. Paki-comment naman po kung taga saan ka para malaman ko kung saan po nakarating ang aking video. At kung ikaw ay bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button, hit yung bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking i-upload. At kung ikaw ay may mga katanungan, huwag niyo pong kalimutan na mag-comment po kayo sa baba para naman sa ganon ay masagot ko po sa susunod na araw ang tanong ninyo. So that's it for today's video. Thank you for watching. Bye bye. Hanggang sa muli.